Naglalagablab, walang awa, at mabagsik. Ganyan pumatay ang pinakamabilis na organismo sa mundo. Kawawang pato, talo talaga siya. May dalang mga kuko na parang punyal at walang awa, at katawan na puro masel. Ang mabagsik na ibong ito ay umaabot ng bilis na hanggang 200 milya bawat oras naglalabas ng mabagsik na pag-atake mula sa himpapawid sa mga walang kalaban-laban at takot na biktima. Kayang makita ang target mula 2 milya at itutok ang uhaw na paningin dito, umatake ito ng malupit at eksakto na tanging iniiwan ay pagkawasak at pagkasira. Kilalanin ang Peregrine Falcon, isang buhay na misil na likas pumapatay. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, sumiklab ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ginagawa ng Allied at Axis forces ang lahat para magkalamangan sa isa't isa. At ang pinakamahalagang yaman para dito ay ang pagkakaroon ng akses sa impormasyon. Noong panahong iyon, parehong umaasa ang magkabilang panig sa kalapating mensahero para maghatid ng mensahe sa mga tropa at maipasa ang mahalagang impormasyon. Inutusan ang mga eroplanong pandigma na magdala ng kahon ng kalapati para kung bumagsak sila sa likod ng kalaban, pwede nilang palayain ang mga ito upang humingi ng tulong. Sa simula, naging epektibong paraan ito upang mapanatiling tuloy-tuloy ang komunikasyon para sa magkabilang panig. Napansin ng mga puwersa na bumaba at nakakabahala ang bilang ng homing pigeon na matagumpay na nakakarating sa destinasyon. Dahil ito ang pinakamabilis na mandaragit sa mundo. Ginamit ng Allied at Axis ang Peregrine Falcon para salubungin at patayin ang mga homing pigeon bago makapaghatid ng impormasyon sa kalaban. Bagaman di tiyak kung sino ang unang gumamit ng taktikang ito, napatunayan itong epektibo, kaya nag-utos ang British Air Ministry na alisin ang mga Falcon para maprotektahan ang kanilang mga kalapati. Sa pagitan ng 1,940 at 40 at 1,946 halos 600 sa mga ibong ito ang nabaril at hindi mabilang na mga itlog at pugad ang winasak ng magkabilang panig sa desperadong pagsisikap na iligtas ang kanilang mga linya ng komunikasyon. Hindi lang ito ang beses na pinatunayan ng mga mabagsik na ibon ang kanilang halaga sa digmaan. Marami pa tayong matutuklasan, pero babalikan natin ito mamaya sa video. Unahin muna natin ang kanilang pagpapakilala. Ang Falco peregrinus, o mas kilala bilang Peregrine Falcon o Duck Hawk sa Hilagang Amerika, ay isang raptor na kasing laki ng uwak na matatagpuan halos kahit saan sa mundo, maliban na lang sa nagyayelong impyerno ng mga polo at sa hindi malamang dahilan sa malaking bahagi ng New Zealand. Bilang pinakamalawak na kumakalat na raptor sa mundo, nabubuhay ito sa iba't ibang kapaligiran, gaya ng mga bangin sa baybayin, parang tundra, lambak, at kamakailan sa matataas na gusali. Ang pangalan nito sa Ingles at Latin ay ibig sabihin ay naglalakbay na falcon. Isang angkop na titulo, lalo na para sa mga nasa hilagang populasyon na madalas mag-migrate. Ang Peregrine Falcon ay medium-sized na raptor na may habang katawan na 13, 58 cm at pakpak na 20 siyam, 1 metro at 21 cm. At kahit na ang mga lalaki at babae ay may magkatulad na madilim at astig na balahibo na may mapusyaw na puting ilalim, ang mga babae ay umaabot ng hanggang 30% o minsan ay 50% na mas malaki kaysa sa mga lalaki. Ang mga lalaki ay 12, 1 kilo at ang mga babae ay 25, 1.5 kilo ang timbang. Kahit na mukhang napakaganda talaga ng ibon na ito at minsan pa ngang itinuring na simbolo ng maharlika dahil sa kanyang marangyang itsura, hindi talaga ang kaakit-akit nitong anyo ang pinakatanyag na katangian nito. Ang Peregrine Falcon ay tunay na demonyo sa bilis, umaabot ng mas mabilis na takbo kaysa sa kahit anong nilalang sa mundo. Sa kakaibang stoop, mabilis siyang sumisid mula sa ere, tumataas at bumabagsak ng mahigit 200 milya. Bawat oras tinatamaan ang biktima gamit ang pakpak para hindi masaktan sa bangga. Noong 2005 isang pakpakang misil ang naitalang umabot sa 200 at 42 milya bawat oras. At nang sinubukan ng mga siyentipiko na alamin kung gaano kabilis ang isang perpektong falcon na kayang lumipad sa himpapawid, gamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa aerodinamika, natuklasan nila na maaari itong umabot ng halos 250 milya bawat oras malapit sa lupa at nakakabiglang 388 milya bawat oras
sa mas matataas na altitude. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung mahigitan pa nila ang mga rekord nila sa hinaharap. Ang kanyang maliit at makinis na katawan ay parang isang palihim at makapangyarihang makina na inangkop para kayanin ang biglaang pagbagsak. Una sa lahat, ang mga ibong ito ay may makinis na hugis na parang patak ng luha at sobrang tigas ng mga balahibo sa pakpak na nagbibigay daan sa kanila na hiwain ang hangin. Halos hindi nararamdaman ang resistensya ng hangin. Kapag sumisid sila sa matinding bilis, ang mga balahibo nilang iyon ay nanginginig sa paraang parang tunog ng napupunit na tela, kumbaga. Kung ang ordinaryong ibon ay sumubok sumisid ng ganoon, posibleng masira ang baga nito dahil sa lakas ng presyo ng hangin. Pero ang mga peregrine falcon ay may maliliit na umbok ng buto na tinatawag na turbicles sa kanilang mga butas ng ilong na nagdidirekta ng daloy ng hangin palayo sa kanilang ilong. Kaya mas madali silang makahinga habang bumabagsak at hindi sila naaapektuhan ng presyon ng hangin. Ang kanilang mga baga mismo ay puno ng mga air sac na nananatiling may hangin kahit na sila ay humihinga palabas sa matataas na bilis. Bukod dito, ang maliliit na ibong ito ay may pusong tumitibok ng hanggang 900 beses kada minuto, 11 beses na mas mabilis kaysa sa tao. Ang mabilis na tibok ng puso ay tumutulong sa mabilis na daloy ng oxygen kaya hindi sila agad napapagod. Ang kanilang mga kalamnan sa paglipad ay nakakabit sa matitigas at matutulis na pakpak na nakaangkla sa mabigat na keelbone na nagbibigay sa kanila ng lakas para makalikha ng matinding pagaspas. At dahil dito, mas mabilis sila na umaabot ng hanggang 4 na pagaspas ng pakpak bawat segundo. Bukod pa dyan, ang mga peregrine ay may dagdag na pares ng bertebra sa kanilang buntot na nagbibigay sa kanila ng mas malaking lugar para sa pagkakakabit ng malalakas na kalamnan at pinapalakas nito ang galaw at liksi ng kanilang buntot. Pero ang sobrang bilis ng paglipad ay delikado hindi lang sa baga nila, kundi pati sa mata dahil sa matinding presyon ng hangin. May ikatlong malinaw na talukap ng mata ang mga ibong ito, tinatawag na nikotinang lamad, na nagpoprotekta sa kanilang mata mula sa hangin, nagpapahid ng luha, at naglilinis ng dumi nang hindi naaapektuhan ang paningin. Ang luha nila ay malapot na parang maple syrup kaya hindi natutuyo ang kanilang mga mata. Nakikita nila ang biktima mula 2 milya dahil sa matalas nilang mata. May itim silang guhit sa pisngi na nagbabawas ng silaw mula sa araw, kaya mas malinaw nilang nakikita kahit maliwanag ang paligid. Bagamat hypothesis pa lang ito, napansin ng mga eksperto na mas makapal ang mga guhit sa mga lugar na mas maaraw na sumusuporta sa ideya. Ang mga peregrine falcon ay kilala rin sa kanilang napakabilis na kakayahan sa pagproseso ng nakikita. Sa madaling salita, kaya nilang makita ang galaw sa bilis na 100 at 29 kisap kada segundo na tinatawag na flicker fusion frequency. Ang pagkakaroon ng ganitong kabilis na kakayahan sa pagproseso ng nakikita ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang bawat galaw ng detalyado at mabilis na makapag-react sa kanilang paligid. Para mailarawan ito, ang mga tao ay nakakakita lamang ng humigit kumulang 60 na kisap kada segundo. Hindi lang basta nakakakita ng biktima mula sa malayo ang peregrine falcon, kaya rin nilang subaybayan at eksaktong atakihin ito habang mabilis na sumisid. Parang kung paano nakikita ng mga langaw ang mundo na parang slow motion pero mas mabilis pa sila na umaabot sa bilis na mga 270 na kisap kada segundo. Kapag mabilis sumisid ang mga falcon, malakas ang tama ng G-force o puwersa ng grabidad. Maaaring makaapekto ang presyur sa daloy ng dugo sa mata at kapag matindi, magdudulot ito ng pagkabulag at iba pang kondisyon. Halimbawa, ang mga fighter jet pilot ay sinasanay para kayanin ang G-force na 8.9 Gs, doble ng kaya ng karaniwang tao. Pero ibang level talaga ang peregrine falcon. Ang mga mabagsik na mandaragit na ito ay kayang tiisin ang nakakabiglang 25 Gs ng puwersa na 25 beses na mas malakas kaysa sa normal na grabidad na dumidiin sa kanila habang nananatiling gising at nagagamit pa rin ng buo ang kanilang paningin. Karaniwan, nagsisimula ang mabagsik nilang pangangaso sa malalawak na lugar tulad ng tubig, latian, lambak, bukirin at tundra habang nagmamasid ng biktima mula sa taas o lumilipad. Tinututukan ng mabagsik na ibon ang kalapati, alam ng biktima ang panganib. Ang natatarantang kalapati ay mabilis tumakas habang kalmado namang nag-iisip ang falcon. Una, nagpasya siyang makipaghabulan sa ere sa klasikong paraan. Ang kalapati, gayunpaman, ay talagang mabilis at ang falcon ay halos hindi ito tinamaan sa unang atake.
na dumaan ng nakakatakot na lapit. Pagkatapos, ginamit niya ang paborito niyang galaw, ang stoop. Lumilipad ito ng baligtad na parang fighter jet. Nakatiklop ang mga paa, pakpak at buntot. Mabagal ang simula ng pagsisid pero bigla itong nagiging malayang pagbagsak, umaabot sa nakakabaliw na bilis. Binangga ng Falcon ang kalapati sa ere at hinuli gamit ang matutulis nitong kuko. Minsan, sapat na ang lakas ng banggaan para mapatay o mapahilo ang biktima. Kung gumagalaw pa, aagawin ng Falcon ang biktima sa ere. Kapag mabigat ang nahuli, ibinabagsak niya ito sa lupa, pinapatay at doon kakain. Sa mga mararahas na labanan na ito, ginagamit din ng Falcon ang nakausling itaas na tuka nito. Kapag tinamaan ang biktima, napuputol nito ang spinal cord sa leeg, agad tinatapos ang buhay at laging gumagawa ng mabagsik, planadong pagpatay. Bukod sa mga kalapati, ang mga mabagsik na mandaragit na ito ay kakain ng halos anumang kaya nilang pabagsakin gamit ang kanilang matipuno at mapanganib na katawan. Mga bato-bato, ibon sa tubig, panghunting na ibon, pato, gansa, loro, maliliit na lawin, kwago at tagak. Minsan, inaatake pa nila ang ibang peregrine. Tinatayang 1,000 at 502,000 uri ng ibon ang kanilang kinakain. Halos 1/5 bahagi ng lahat ng uri ng ibon sa mundo. Pero hindi doon nagtatapos ang matindi nilang gana. Hinahabol ng mga mamamatay na ito ang mga mammal at reptilya tulad ng daga, wolves, paniki, lemmings, martens, ahas, at kaya ring pabagsakin ang mga hayop na kasing laki ng pulang lobo. Hindi sila mapili sa pagkain at madalas isda ang kanilang ulam. Ang ganitong kabagsikan ay umaabot pa sa labas ng kanilang panghuhuli. Pagdating sa pagtatanggol ng kanilang pugad, hindi nagpapatawa ang mga ibong ito. Matindi silang gumaganti sa mga sumasalakay. Mapamas malalaking ibon, malalaking pusa, o kahit tao pa. Kakaraid lang ng opisyal ng konserbasyon sa pugad ng Peregrine Falcon, kinuha ang mga itlog para sa proyekto at halatang hindi natuwa ang inang Falcon. Paulit-ulit siyang sumisigaw ng galit, nahuni na nagbabawal lumapit sa pugad. Walang kilalang kaso na nakapatay ng tao ang mga ibong ito, ngunit maaari silang makapanakit kung mapilitin. Maliban sa kanilang mabagsik na ugali, mahigit 3,000 taon na rin ang ugnayan ng Peregrine Falcon at tao. Ang Peregrine Falcon ay hinahangaan sa falconry at unang sinanay ng mga nomad sa gitnang Asya. Ginagamit pa rin ng mga falconer ang mga ito sa paliparan para takutin ang ibang ibon at bawasan ang panganib ng bird strikes, kaya mas ligtas ang trapiko sa himpapawid. Noong digmaang Franco-Prussian noong 1870s ginamit ng Aleman ang Peregrine Falcon para harangin ang mga kalapating mensahero ng Pransya sa pagkubkob sa Paris. Ang taktikang iyon ang naging inspirasyon para muling gamitin sila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Halos 70 taon ang lumipas. Bukod pa rito, ang sikat nilang stoop dives kung saan tinatago nila ang balahibo at paa ay sinasabing naging inspirasyon ng disenyo ng B-2 bomber jets. Matindi rin ang mga Peregrine Falcon pagdating sa katapatan. Monogamous sila at habang buhay ang kanilang pagsasama. Kapag nagsimula na ang breeding season, nagpapakitang gilas ang mga pares na ito sa pamamagitan ng mga aerial acrobatics, paikot-ikot at matutulis na pagsisid kung saan ipinapasa pa ng lalaki ang nahuling pagkain sa babae habang nasa ere. Pag nagkatuluyan sila, babae ang pumipili ng pugad at nangingitlog ng 3 sarmayim na nililimliman ng 29 hanggang 33 araw. Pagkapisa, umaasa ang mga sisiw sa magulang ng halos 2 buwan. Umaabot ng 13 taon bago magparami ang Peregrine Falcon at maaaring mabuhay ng hanggang 20 taon sa wild. Halos 50-70% ng mga sisiw ay namamatay sa unang taon dahil sa mga mandaragit tulad ng mas malalaking lawin, kwago at panganib ng pagbangga sa mga gawa ng tao. Noong 1970s, isinama ang mga falcon na ito sa listahan ng nanganganib na uri dahil sa malawakang paggamit ng dichlorodiphenyltrichloroethane at iba pang pestisidyo. Nang ipinagbawal ito, lalo silang lumakas. Ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List, may humigit kumulang 100,000 hanggang 500,000 na mga adultong peregrine falcon sa buong mundo. At ngayon ay nakalista na sila bilang hindi nanganganib dahil patuloy na lumalaki ang kanilang populasyon. Kaya, ano sa tingin mo? Mayroon bang ibang ibon dyan na kayang tapatan ang bilis at bagsik ng isang peregrine falcon?
Sila na ba ang tunay na hari ng kalangitan? Ibahagi ang opinyon mo sa komento at magkita tayo sa susunod.